Hey guys, what's up? Innovation Winning today. Tara pag-isapan natin itong naging resulta ng top presidential bets ng 2028 election. Guys, nasa ano pa lang tayo Nasa 2025 pa lang tayo. We're almost, few months away to 2026. Pero 2028 pa lang mainit-init na ang mga possible na pwedeng mangyari by 2028 election. Ito guys, nakita nga natin isang post. Actually, kanina pa natin nakita tong post na to. May nilabas pong survey tungkol po sa top presidential bets by 2028 election. At ito po ay ipinost galing po kay Tio Moreno. Sabi ni Tio dito, grabe na yung pagpapasikat ni Risa Ontiveros at si Martin, pero kahit kakamping at loyalista, hindi sila bet. At dito mo makikita kung gaano katatalino na ng mga gaano nakakatatalino ang mga Pilipino, no? Hindi sila basta-basta na talagang tawag dito, kung sino-sino na lang ang papatulan. So kung titignan natin 'to maigi, no? Ang nakakatawa nito guys, no? For the last couple of months, simulang naging NUSEC, no? Undersecretary itong palamunin nating si Attorney Claire Castro, 'di ba? Wala na siyang ginawa kundi tirahin ng ating Vice President Sara Duterte. Hanggang sa ang huli nga niyang panay daw ang pagbabakasyon o paggagala ni Vice President Sara Duterte. So, paano ba yan? Iyak na uli ba yung cum laude? One take sa bar? Scholar ng UST? Hindi naman binoto? Diba? Na kahit anong gawin mo, kahit tumakbo ka sa eleksyon, hindi ka makakakuha ng 32 million na boto. If you remember guys, back in 2021, nung nagsa-survey pa lang, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, if you recall din yung sinabi ni anong apelyido nung hayop na yun? Tawag dito. Si Congresswoman Pam Zamora. Diba? Kung gusto daw magpresidente ni Sara Duterte nung time na yun, bakit hindi daw siya tumakbo? Anong sinagot sa kanya ni Vice President Sara Duterte? She already have the presidency dahil mataas siya sa survey 2021-2022 pa lang. Kung tutuusin, mas mataas siya ngayon sa survey. Kasi noong 2021 na 2022, if I remember it correctly, hindi po siya umaabot sa 30. Ngayon, nasa 31.4% na siya. Kung tatakbo ngayon, kung election ngayon, kaya sabi kung election ngayon, yung Vice President na gala at layas, magiging presidente. Pero yung USEC na cum laude, for one take sa bar, at saka scholar ng UST, attack dog pa rin. Hindi na magbabago yung posisyon nila sa buhay. Diba? Ang masaklap niyan, yung USEC na yon, dadamputin na lang sa kangkungan. Siguro dedire-diretsuhin niya yung pagiging attack dog niya. Diba? Papanindigan niya na yung pagiging asong ulol niya. Ganun yung mangyayari. Kung makikita nyo nga dito, baka nga kahit siguro kung tumakbo si kung isama mo pa rito si Bongbong Marcos, sayang nga hindi sinama si Bongbong Marcos Kung sakali man sinama pa si Bongbong Marcos, baka mas mataas pa si Mama Leni. Kasi kay Bongbong. Hindi ko nga maintindihan, pilit yung sinasaksak dito si Raffy Tulfo. Sa tingin niyo magiging presidente yan, si Raffy Tulfo? Talaga ba? Ano bang magaling na ginawa niya? Hanggang ngayon nga, problematic pa rin yung, in-sponsoran niya na bill na naging batas, yung Magna Carta. Hindi ko na nga pinansin yun Hindi ko na masyadong tinakil yun Kasi alam ko na mas magaling si Mang Rene sa kalam. Siyempre, mas naiintindihan niya yung profession ng ng mga seaman kaysa naman sa akin. So, mas maganda talaga na si Mang Rene yung nagsasalita doon dahil si Mang Rene, siya talaga yung sabihin na lang natin,
Siya talaga yung may experience, may magandang experience pagdating sa pagiging seaman, 'di ba? Oh. Siyempre nilulugar din natin yung sarili natin lalo na kung hindi tayo cum laude tsaka one take sa bar tapos, 'di ba? So, ano lang tayo, oh. Tingnan niyo si ano, si Ontiveros at saka si Romualdez. Hmm. Sa basurahan pa rin dadamputin, sa kangkungan pa rin, no? 1.4%. Kaya naman pala kating-kati itong si Romualdez at saka si Ontiveros na pabagsakan si Sara Duterte, eh. Oh. Sino ba closest? Nangangalahati pa rin. Kung naaalala nyo balikan ulit natin guys. Yung numbers ni Leni Robredo at that time, 14, almost 15 million votes lang. Kung titingnan natin itong numbers na to between kay Sara Duterte at kay Mama Leni, on point pa rin. Pretty much about 50% ang difference silang dalawa. Si Raffy Tulfo. Tandaan nyo itong si Raffy Tulfo. Diba? Kung titignan nyo kay Raffy Tulfo ngayon, 10.3%. May RTIA pa yan Partida may RTIA pa yan. Napakarami ng subscriber niya sa RTIA. Pero 10.3% lang. So, ibig sabihin, yung mga nanonood kay Raffy Tulfo, ang interest lang ng mga chismis. Doon lang naman talaga yung programa ni Idol eh. Oh. Tagal-tagal na natin hindi pinapansin si Idol kasi nakakasawa na rin naman siyang pansinin eh. Wala nang bago, puro pangkanto lang naman ang inaano yan. Buti pa yung kapatid niya ngayon si Erwin Tulfo, diba? O, panay pag-grandstanding. Akala ko pinaka-mabagsik na sa pagiging grandstanding ito si Idol Raffy, hindi pala. Ano pala to subtle, mas subtle pa pala to, no? Mabait pa pala to pagdating sa pagka-grandstanding. Mas matindi pala si Erwin Tulfo. Si Eric Silvestre. 'Di ba? Bidang-bida talaga ngayon si Eric Silvestre. Sige nga. Yung Vice President na gala at puro daw pasyal o bakasyon, yung pa ngayon yung nangunguna sa survey. Kasi nga naman, ginagalingan nito ni Vice President Sara Duterte. Kahit wala siya sa Pilipinas, kahit sinasabing siya ay pupunta ng Kuwait, pero nandoon lang naman pala sa Davao at nakikilahok sa ng Kadayawan. Diba? Buti pa nga si buti pa si Yussi Castro, di ba? Binibigyan niya ng job description si Vice President Sara Duterte. Samantalang sa Constitution, sabi doon na ang isang Vice President ay successor lang. Di ba? Pero ito si Castro, gusto niya na may tinatrabaho si VP Sara. Putang ina, pagka nagtrabaho yan, baka ingal-ngal ka. Diba? Baka yung pagka ng bunganga mo, mas ngal-ngal ka. Kasalanan niya yan, di ba? Kasalanan niya ni Bongbong Marcos. Kung hindi niya binitbit, kung hindi niya pinatapon si PRRD sa dahig, di walang pinupuntahan sa dahig itong si Vice President Sara Duterte. Di ba? Kayo nagdala sa kanya sa dahig. Diyan mo makikita, maliban sa mayabang itong Yusek na to, ibang magmahal ang Duterte sa magulang. Siguro hindi ganyan si Yusek sa tatay niya o sa magulang niya. 'Di ba? Kung yung tatay mo kaya ipadala sa daig, tapos wala namang kahit anong ebidensya laban sa kanya, ano kayang mararamdaman mo? 'Di ba? Hanggang ngayon nanggigigil ako dito sa na to Sa akala mo kung sinong Yusek
ina, undersecretary ka lang, vice president ang binabanatan mo. Hindi ka nga binoto ng taong bayan pero pinapasweldo ka. Hindi hamak na ano ka, palamunin ka talaga. Pero pinakikinabangan ka ng mga Marcoses kahit hindi ka nila ano, kahit hindi ka bumoto sa kanila o sumuporta. 'Di ba? Hayaan mo balang araw babasura ka rin ng mga 'yan. Gaya ng paano nila binasura yung mga taong sumuporta sa kanila, maniwala ka. 'Pag dumating yung araw na binasura ka na ng mga Marcos, dun mo maaalala yung mga taong binalahura mo. Tinawag mo pa kaming garapata, mga bashers mo, ah. Tapos ngayon magyayabang ka, na cum laude ka. Sige, isasaksak namin ng paulit-ulit yan sa kokote mo. Nakakahiya naman dito sa USEC natin, eh, 'di ba? O dali, mag-react ka na. Hmm. Karapatan mo yan kasi nga 'di ba cum laude ka, scholar ka ng UST, tapos ano pa sinabi niyan? Take 1 sa bar, presidente ng kung ano, 'di ba? Si Attorney Libayan nga, eh, binu-book pa ng ano, ng interview, eh. Kung hindi ka naman pinansin eto na si Teacher Mark, kung hindi ka pinansin ni Teacher Mark, 'di ba? At hindi ka pinakilala, in-introduce ni Attorney Libayan, you're nobody. Baka kahit si Bongbong Marcos hindi ka papansinin. Wala ka, as in wala ka, 'di ba? Yabang mo, eh. Kailangan mo pang sabihin kung anong credentials mo 'no, para lang para ano, paano kung sabihin namin wala kaming pakialam, 'di ba? Kasi darating at darating din naman yung panahon na once na naging presidente si Sara Duterte, ngalngal ka. You will be nobody, you're back to being nobody. Hmm. So kung magkaroon man ng eleksyon ngayon, lalampasuhin pa rin na ni Vice President Sara Duterte yung nag-appoint sa'yo, 'di ba? Wala ka na ngang ginawa kundi makiusap, eh. Hmm. Actually, kung na-reach man niya itong 31.4% na 'to, malaking pasasalamat namin 'to sa'yo, Yusek Castro. Alam mo kung bakit? Eh, ginawa mo na yan, inaraw-araw mo na yung pang-aano sa kanila, pang-aalis pusta sa kanila, eh. Hmm. Kaya tatanawin naming utang na loob sa'yo 'to, kung bakit 31.4% si VP Sara. Hanggang ngayon nga napapazal yung mga tao, anong atraso nito, eh, anong atraso ng mga Duterte sa'yo, eh. Ako may alam ako, pero gusto ko sa'yo manggaling, 'di ba? Ayoko sa'kin manggaling. Ako marami naman akong nalalaman, eh, pero lagi kong pinipili na ang dapat naglalabas niyan yung mga taong concerned at hindi ako yun, 'di ba? Kaya mo ano, Yusek Castro, huwag kang mag-alala, magiging presidente si Sara Duterte at 'pag naging presidente siya, mas lalo ka naming hindi titigilan, 'di ba? Yung pagki-criticize ko sa'yo, i-criticize lang kita, ah. Pagki-criticize kayo hindi dahil kay Sara Duterte, kasi umay na ako, eh. Umay na ako sa bibig mo tungkol kay Sara Duterte. Kaya lang pati si pati si Attorney Libayan, eh, hindi mo pinalagpas, eh, 'di ba? Kailangan mo pa talagang ipagmalaki, eh.
Yung mga bagay-bagay na in truth wala kaming pakialam. 'Di ba? 'Di ba mas nakakaya yun? Nagyabang ka pero yung mga taong pinagyayabangan mo, walang pakialam sa pinagyayabang mo. Tapos may lalabas pang ganitong survey. 'Di ba? Ito yung resulta ng halos araw-arawin mong atakihin si Vice President Sara Duterte. Tingnan mo yung isa rito na ayaw sa'yo, 0.7%. Oh, yung isa pa na dapat kakulay mo na hindi mo yan dapat ang ano, ikampanya mo. Si Mama Leni nga nananahimik na eh. Pero tingnan mo, maganda pa rin yung numero. Ulitin ko, yung si Castro. Kung isinama natin dito si Bongbong Marcos, iiyak ka pa rin. Alam mo kung bakit? Sisiguraduhin ko sa'yo na mas mataas pa rin si Mama Leni. Tatanggalin ko na si Vice President Sara Duterte, pero mas mataas, mas uungusan pa rin ni Mama Leni sa survey si Bongbong Marcos. Diba? Ulitin natin dahil yun sa'yo. Ginalingan mo kasi yung trabaho mo. Talaga namang wala tayong masasabi dyan. You did a great job. Diba? Nakakatawa bang tingnan, guys? Si Romualdez, kahit loyalista, wala, no? Kahit ano yatang, kahit gaano kalaki yata o gaano karaming pera ang ibuhos nito para siraan lang mga kalaban niya sa politika eh. Wala talagang mangyayari dito sa big boss nila dyan sa loob eh. Titingnan mo si Hontiveros. Nagkaso na ng mga tao, pwede lalo pang bumagsak. Alam mo si Vice President Sara Duterte magkakaso. Baka isa na sa kinasuhan nito eh, si Auntie Claire natin. Pero wag naman. Diba? Hindi naman natin gugustuhin. Sabi, ako nga, ayoko siya ipadisbar eh. Kung may gusto magpadisbar sa kanya, kayo yun. Pero gaya ni Atty. Libayan, hindi sa amin mag-umpisa, hindi sa amin manggagaling yun. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na. No? Kung naniniwala ba kayo, kung election ngayon, nanalo na si Vice President Sara Duterte, at kung naging presidente yan, ngayon si Yusek Cum Laude. Diba? Hindi natin tatantanan yan, Yusek na yan. Masyadong bilib sa sarili. So, saluduhan natin lagi. Diba? See you in my next video.